simbahan, si Kristo gyud ang imong magtutukod. Muna mangutan ta, kining atong simbahan Katoliko, kisa may nagtukod din Naabay tao magitudlo nga mao nang responsable nagtuko sa simbahan Katoliko. Hangtod karon ang mga batid sa kasaysayan gawas lang ang mga tumutumo o nagmarites. Pero dito sa mga brilliant historian sa kalibutan, isa na ang ilang itudlo ka responsable. Sa mga dagko nga mga libro sa kalibutan, produkto sa mga makinagmanon o mga batid sa kasaysayan, yun na ni Mosyon. Kakining simbahan Katoliko, dili yoy wa kay tao matudlo nato nga nagtukod ini. Gawas ni Kristo nga responsable magtutukod din. Kaya kung naapay tao responsable nagtukod, sa tanang pagkonsenso sa mga libro sa kalibutan, dapat naghiusa ang mga makinagmanon. Nakinig si Constantine. Maugyod din siya responsable ka nagtukod sa Katoliko. Kining si Theodosius, maugyod nagtukod sa Katoliko. Kining si Bishop Ignatius, maugyod nagtukod sa Katoliko. Si Justiniano, ang uban, si Magellan, ipakasahin lang si Magellan. So meaning, uncertain. So, doon ay mga ilang gitudlo nga nagtukod kuno sa Katoliko, pero kaluoy sa Ginoo, wa ko sila nagkasinabot. Kung sa korte pa kung doon ay usang responsable sa usang krimen, dayon doon ay krimen nga nahitabo. Tapos, bisan kinsa lang imong pasangilan, iabuli sa korte. Pangitaon ko dito ang responsable nga nagbuhat sa maong krimen. So, sa ibunta ko ipasabot nga ang tinuod na simbahan mapruibahan gyud nga si Kristo ang founder niini. Ang tanan nga mga pundok sa kalibutan, kung mag-study ka history, naabi responsable nga mga tao nga nagtukod niini. So sa tanang relihiyon sa kalibutan, Katoliko lang nga di gyud katudlo ang mga ni-opos niini, nga doon ay tao nga responsable ini nga nagtukod nga dili ang atong Ginoong Kristo. So ang number one nga pag-recognize sa tinuod nga simbahan nga si Kristo ang nagtukod niini. Ikaduha, nga kini dunay koneksyon, dunay kadugtungan ni San Pedro. Kasi Kristo mingon, sa danyang itukod ng simbahan, ikaw si Pedro. Ibabaw ni mong bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ihatag ko kanimo, 19, ang mga yawi sa kingharian sa langit, unsa imong idili sa yuta, pagahimuong idili sa langit, unsa imong itugod sa yuta, ginatugot usab kini dito sa langit. So meaning, kung mag-histo ng tinuod nga pundok, true church, dapat ato yung i-connect si Peter. Karon, pagtungkol sa Ginoo sa simbahan, na ang 12 apostoles, including ni Judas Iscariot. O man si Judas o nagbuti. So na dito si Judas Iscariote, ang tanang kumpleto 12 apostoles. Dayon mingon dayon si Kristo. Sumala nila kinsa man ko. So lahi-lahi ang tubag sa mga apostoles. Dahil ang tubag sa mga tao, ingon nga siya si Elias, ang propeta. Pero naingon si Kristo, ninyo kinsa man ako.
Si Pedro nito bang ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. So si Peter sa 12 ka apostoles, siya ang gikonsaran sa lamdag sa Dios nga Amahan. O gikumpirma ni Kristo, si Kristo nga kanang imong tubag Peter, dili na nagsugikat nimo. Kini ang landag sa Dios nga Amahan. So meaning, gi-emphasize sa Ginoo ang pagka-nilamdagan ni San Pedro. Dahil ningon si Kristo, ikaw mo si Pedro. Nganong Pedro man ang iyang gigamit in address ni Peter, nga ngalan ni Peter, kapalo ko sa iyang biological name? Simon. Ang iyang biological name is Simon. Pero sa dihang si Kristo o si Peter nakita, ningon si Kristo kang Pedro, Simon ang imong pangalan. Nani sa John 1:42. John 1:42. Sumo na siya. Ingon si Kristo, Simon ang imong pangalan. Apan usbon ko kini nga Pedro. So during the time, why idea si Peter, si Simon, nganong giusap ang iyang pangalan? Pero nahibaluta nga pag-angalan gani usbon na anay meaning. Dili man ang Ginoo mag usap og ngalan kuha may kahulugan. Para sa ubang tinuhan, meaningless man eh. Para namo kani ato kay mga Katoliko, no? Pag magbasa ni ana na verse na ang ngalan ni Simon giusap nga Peter, magbasa lang ni ana, pero kung pangutan-on may kung sa meaning ana, hindi mo tugag. Kaya naman, parang mo man ang meaning para namo. Pero sa simbahan Katoliko, dako nag-meaning. O ang Ginoo, di na maghingaan, usbo ng imong ngalan, nga way tuyo ang Ginoo ni ana. So meaning, ang pag-usap o ngalan, dili meaningless, meaningful. So na kahulugan. Pero pag receive ni Peter, na mauna niyang bako ngalan, ikan sa Simon, nga to sa Peter, wala siya idea asa ni magmukonek nga kahulugan sa iyang pangalan. But dito sa pagtukod na sa simbahan, sa pundok ni Kristo, ang gigamit ni Kristo dili Simon. Dili ang iyang biological name. Wala sa mingon, you are Simon. Wala. Ang iyang gigamit, kadto ngalan na iyang gi-replace, o duwa man ito gi-replace, kaya ang ubang nga mga verso, dito mga Simon Peter. So meaning, nagpabili na iyang ngalan, pero gidugtungan sa Ginoo o Simon Peter. Meaning, ang iyang ngalan na Simon, naanay dugtong nga ngalan nga dunay kahulugan. So sa may meaning sa Peter, sa Griego na Petros. Pero si Kristo pagsulti ana, aramay ko man ay gamit. Panahon ni Kristo, sa mga apostol, sa ilang lingwahe, Aramaic. Pero pagsulat sa New Testament, ang gigamit Greek. So actually, ang ngalan dito sa Aramaic is Cephas, Kepa. Kepa means rock, kun bato. Dili si bato nga, senadora? Bato. So pag ingon ni Kristo, ikaw si Simon, nganlan ko na karon ikaw nga Cephas or Kepa.
So si Peter, si Simon nakasabot. Kaya sa ilang lingwahe, ginamit pa ni Kristo ang kepa. Di, bato di ito. So dito ito siya bato. Dayon sa 12 ka-apostoles, isa na yun ka-apostol ang ginganlan ni Kristo o kepa. Huwag na ilain. So pagtuko na ni Kristo, you are kepa. And upon this kepa, I will build my church. So ang tinuod na simbahan na gitukod ni Kristo, gitukod niya diha sa bato nga si Pedro. Pero wa ka mo dinay nga si Kristo bato. Ha? Ang simbahan walay kitsi nga si Pedro, si Kristo dili bato. Si Kristo bato. Ang nagsulti kepa kaysa 10:4 sa kini Korinto, si Kristo man ang espirituhanong bato. Si Kristo man ang bato nga pamag-an. So si Kristo kepa. So ang nagsulti kepa. Ang isultihan niya kepa. Pero asa man tukuron ang simbahan? Apandis. Apandis ra. Niining maong bato. Ang rule sa nag-istorya na kepa nga bato, builder. Ang iyang tukuran, apandis. Unsa man ang word na this, that is, so man say, pronoun man na. Demonstrative pronoun. That the subject this is closer to the one who speaks. Meaning, ang this nga pronoun, nga demonstrative, closer to the one who speaks. O wala na gisto upon this, muna si Peter, I will build my church. Muna ngayon si Kristo, ihatag ko kanimo ang Yahweh. Ang Yahweh is authority. Kaya ang simbahan na yan tukuron, simbahan man na visible, simbahan man na makita. So doon na po'y makita nga unsa Pangulo. Kaya kana man kong bato, pag-usap niya nga sa ngalan, meaningful na siya. Dito sa Old Testament, naay duha ka taong giusap ang pangalan. Ang una Mose, zaman Abraham. 15 sa Juan, sa Genesis. Dayon ako sa mubasa po sa Genesis 35, 10 o 11. Genesis 17:5 ang basa ng isa, ang isa Genesis 35, 10 o 11. Sukad karon ang imong ngalan dili nga Abraham, dili Abraham naghimo kung ikaw ang mahal sa daghang mga nasod. So si Abraham, kanang iyang pagka-Abraham, kanang word nga amahan naman na. Pero iyang pagka-amahan, amahan lang dito sa iyang tribo. Although, kumagay siya anak-anak nga tayo. So amahan sa dito sa iyang ginsakpan ba? Kaysa may giilang nga amahan, kaysa man ang leader, siya man ang sa ilabang grupo, siya man ang pinaka-head. So kanang Abraham, actually, nag-indicate na siya sa pagkamahan. Pero ang iyang pagkamahan, di lang kaysa usalang ka pamilya, himuon siya amahan sa
tanan nga katawhan. Meaning elevated ang iyang pagka-amahan. Ang pag-usap o ngalan nag-indicate o mas taas na responsibilidad. Di lang kay amahan sa usa ka gamay na grupo, kundi lang sa ibo kakalibutan. Ikaduha, Genesis 35:11. Genesis 35. Ikaw ang Diyos kaniya. Ako ang imong ngalan, apan sa pagkaroon tawgon ka ng Israel. Musa, ninganlan siya Israel, ug mingon ang Diyos kaniya. Ako ang Diyos nga labing damhanan, panganak ug daghan, makabaton kag daghang mga kaliwat ug mga uban kanila mahimong hari. Dagan sila pag-ayo ug mahimo sila mga naso. Okay. So si Jacob, amahan siya sa 12 katribo. Sumotong iyang pagkaamahan 12 katribo sa Israel. Pero may mo ng Ginoo, pospon ko iyong ngalan. Jacob man Kaya imong pagka-Jacob, mo nang imong pagka-leader o pagkaamahan sa 12 katribo. Pero ospon mo kini nga Israel. Meaning, ang iyang pagkaamahan, di lang kaysa usa ka tribo. Sa usa ka nasyon, nga gitawag ron nga Israel. So, kung ang historical background sa pag-usap o ngalan, doon ay meaning, makutan na punta. Kaya di man ka meaningless. Ang pag-usap o ngalan, naman kay meaning, unsa man ko meaning ini diha sa dapit ni Simon nga gihimong Pedro. O asa man i-connect? Asa man i-connect? Kining iyang bagong pangalan. Ikaw si Pedro, you are Kepa, and upon this Kepa, I will build my church. Meaning ka ng iyang bagong ngalan nga bato, retirado na sa tukuron ni Kristo nga pundok. Kaya ang pundok, kinahanglan nag-leader. Labi na kay ang nagtukod, mubiya na sa kalibutan. Di ba? So, naagyoy intrigohan. Muna yung mga, ihatag ko kami mo ang Yahweh. Sana dito, ang eskwela na may junior o senior. Kung sa'yo mahimuon sa senior, kaya mo, graduate naman na sila. Nada himuon nga ritual, wala symbolism. Binlan o sosi ang junior. Kaya ang junior, mo na mo itong ma-senior. Sila naman ang mo maneho sa dagan sa kanang eskwelahan diya sa mga estudyante. So, sa may buti pasabot ini. Buti pasabot, pag maghiskot ang simbahan, nga ang magtutukod, nagpili o sa ka-leader nga mao'y pundasyon diha sa kalig-on aron nga makapadayon ang simbahan. Ay sa aral man ni Kristo, nga bisan pa ang gahom sa kamatayon, bisan pa ang ganghaan sa impierno, dili yun makabuntog ini nga simbahan. So, saan pag-ila sa tinod nga simbahan? Gitukod ni Kristo, kinahanglan dunay kalambigitan ni Pedro kung Petren related. Nga ang simbahan nga tinuod, kinahanglan yun nga muklem nga kaming simbahan na Petren related Karon kinsa mang simbahan ron nga grabe gyud kaayo ang ilang pagkonekta ni Peter. Gipanghimug-atan ba sa uban nga mga simbahan ang role ni Peter? Wala. Damo kay lagi silip si Peter, may pa si Manalo kay labang dawaton. Nga leader nung ka ni Peter. Kita lang nga simbahan nga doon na gitawag ang interrupted and broken line of succession.
sa atong current Pope, sa iyang mga predecessors, up to St. Peter. Kita lang ang simbahan nga maka-establish o Petrine unbroken, uninterrupted line of successors. Ang Orthodox, muklaim po sila. Pero kinsa may lang i-claim na ilang connection? Si Andrew. Si Andrew ba diignan? You are Andrew upon this rock. I will build my church. Di man. Si Peter man. So, ang tinuod na simbahan, mailhan nato nga si Kristo yung nagtukod. So, ang sa may duty nato, ang atong obligasyon karon tinuon nato. Kung kining atong simbahan, doon na ba'y laing taong responsable ini? Dahil kita makatoliko. Si Kristo nga nagtukod. Proven sa history, sa madagko ka referensya. Dahil ang nirepute di makatotlo. O aber, kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man? Bakit ito ba? Ang tubag, si Ignacio, Constantino, Justiniano, Theodosius, apilo na si Magellan, Pope Gregory, bisa kinsa lang ilang ipanudlo. O kana ng mga tubag, invalido ka na. O kana nga tubag, paglihay lang sa kamaturan. Aron ko nga doon ay ikapamasangil, nandito si Kristo. Pero kana pagipaburang sa mga historian ng mga batid sa kasaysayan ito magwa. Ito lang yun na opinion. Opinion lang nila na ngaway insaktong basihan. Kaya ngano, dili musugot nga dawaton ng kamaturan na si Kristo ang nagtugon sa Katoliko. Palakpakan ng Ginoo. So, Petrine related. Ikaw pa, o sa pag-ila, kay ang simbahan doon na gitawag na roadmap of the church. Kung gusto kitang tinuon nato ang atong simbahan o mauban niya ang gitukod sa Ginoo 2,000 years ago, dapat mabalik ta sa history. Asa man lugar na gitukod sa Ginoo ang iyang pundok na gitukod. Nasabi na muna yung pagtukod dito sa Jerusalem. Diba? So, kinahanglan ang imong pasakupan karon nga pundok maka-trace up sa iyang gitawag roadmap of the church. Kaya dito maka sa Jerusalem gitukod. Sa ato pa, kining ato pundok nga Katoliko dapat ma-establish nato nga gikan ta Jerusalem. Kay mao man ka ang roadmap. E kung di ta nakapasar, mamiya tayo ni. So katong langanan din di ba din mao? Asa man nagsugod ang tubag sa Jerusalem. Pero nga nakaabot man sa Roma. Kaya Ginoo nagtugon. Ingon ng Ginoo sa Dagat Komisyon, Mateo 28:19, panlakaw mo sa ibong kalibutan. Sa ato pa din magpundo sa Jerusalem. Mukaila, asa pa doong, muna subayo na to ron. Kung gikan sa Jerusalem, asa ni pa doong. Kung anong naamantay sentro ron sa Roma. Okay. So ay lalis, Jerusalem yun na siya nag-start. Kaya dito man si Kristo sa Jerusalem. Pero ipakailap lagi sa Ginoo. Asa man na ipaabot? Dito lang ta. Buhat 23:11. Basahan din na. Kamu sa ibasa para na may role. Kapakit. Buhat 23. 11.
magsaksi ka usab kanako dito sa Roma. Okay. Sa Acts chapter 9, ang first encounter ni Jesus o ni St. Paul atong Saulo pa siya sa dalan paingon sa Damascus. Di ba? Pagpadong ni Saulo pa siya ngato sa Damascus sa Syria. Kaya yan gobdon tong mga Kristiyanos ni apel si Kristo. Ingon si Kristo sa Aramaic word, Shaul, Shaul, ma'at radifine. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. So, mo ito ilang ng pag-encounter. Nabuta, di ba? Nabuta si Saulo. Ang second time mag-record sa Bible nga mitongha ang Ginoo usab mo na ka bersikulo. Ha? Pasara ko kontrol? Iba nito pan yun? Ito parang yun? Niana pagabi ang Ginoo nito nga tupad ka Pablo. O perte yun ng wala ni Hayaga o mauho na. Ay hadlok ninyo nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, nagsaksi ka usab kanako dito sa Roma. Kaya katong sa Damascus, adlaw ko to. Nabuta kaya San Pablo, ang adlaw. Di ba kung hayag, o naihayag, di ka tanto kayo maapekte. Pero kung ngit-ngit, naihayag, di ba, mas makadaw pa sa mata. Mitongha ang Ginoo. Mito pa sa apostol ingon. Ingon nga nang himatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga manghimatuod usab dito sa Roma. Sa to pangano nakaabot mag Roma. Di na pagbuot sa mga apostoles, isuko gud sila. Panlato mo si kalibutan. Igo na ba to? Nasulti to? Igo naman to. Di mo kalibutan men's whole world including ang Roma. Sakto ba ko? Wow, na yung magiging pala kung si kalibutan except lang sa Roma, manawabali ko, isulti na ko sa kalimot ko sa Roma na ini. So dito pa lang sa David Commission, whole world, apil na ng Roma. Bakit sila na? Pero nga ano, pamangkot kami itong hawa mag-usap. Araw na yung pasahis, ingon na nagpabatuod sa Jerusalem, manghimatuod sa dito sa Roma. Espesyal ang Roma yun. Kita na sa ngapil sa Ginoo. Mibungat na sa baba na kanang Roma, apil yun na sa iyang plano. So sa manahita ko, misupak pa mga puso? Wala. Nangat ko sila sa Roma. Kung sa mensual ni San Pablo, sa Roma 1:6-8, masahan natin. Kung unsa gituyo sa Ginoo nga naagyo ng Roma, espesyal na niya. Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Sa 6:8. Lakip kamo nga naa sa Roma na gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimo iyang katawhan. Matagal ka kamong grasya o kalinaw sa Dios nga atong mahal o sa Ginoong Jesucristo. So, una sa tanan, magpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Okay. So kanya adto sa wala pa ma-Christianize ang Rome, giharian na sa gitawag nga paganismo. Dayon ang tuyo sa Ginoo nga iyang simbahan ipakailat na siya. Dayon kiniyang simbahan na ito bisan pa ang gahom sa impierno. So bisan pa ang gahom sa Roman Empire, di yun na pwede magabuntok sa simbahan.
Sumuna nakato sa Roma. Kaya ang Roma apila isa plano sa Ginoo nga unsaon himuon na iyang katawhan. Versikulo 8, ang inyong pagtuo mo kaylap sa tibuok kakalibutan. Hepestes, himon, in katanggilitay, in hulo tokos mo. So na ang word nga katahulos. So na ang word nga worldwide. Nga unsa nga pagtuo ang ipakaylap sa tibuok kalibutan. Ang pagtuo nga nahugtan sa simbahan nga gikan sa Jerusalem, gidaan Roma, o ipakaylap sa tibuok kalibutan. So, ang tinuod na simbahan dili matuis nga dunay roadmap nga gikan sa Jerusalem miadtong Roma may pakaylap sa tibuok kalibutan. Para pangutana, kung muklinta kita ang true church, nakapatay ebidensya na gikan sa Jerusalem at Roma? Sa Pedro. Diba? Ang lain tinuhan ka. Wala sila eh. For example, Iglesia ni Cristo. Establish na rin natin na kamugiro sa Batumog Roma. Na ba mo ingon ni ini nga kamatuoran nga idigan na mo, aron mo ingon mi nga kamutong Iglesia ang itukod sa Jerusalem? Wala kay bigang Pilipinas. Dili. Kay Pilipinas man sila. From Philippines, niadto man sila Jerusalem, di nagsugat. Di mao. Nisugat sila sa roadmap. Saksi ni Jehovah. Amerika Mambor. Niadto po Jerusalem. Nagsugat yapon sila. Baptist sa Europe, nangato po Jerusalem. Sa Parisa, nangato po Jerusalem. Nagrenta pang apartment. Mo din tinuog na simbahan, nagitugod ni Kristo. Hunahunaan daw. Bisa iyang roadmap pa. Kung kamo itong itugod, dapat ang iyong history, ikan mo Jerusalem. Pag ikan sa Jerusalem, niyato mo Roma, o sa pumiyato Amerika, o sa panatong Pilipinas. Kaya kung na yung simbahan, wala na ini nakahanay sa iyang roadmap. Sa dagan ba? Sa dagan, asa mipaduong ang simbahan na ituko ni Kristo. Muna yung atong ginpasay sa roadmap of the church. Kaya na may klaro nga dagan, asa mipadulong. Kung sa, kuwan pa niba, sa tubod pa niba, gikan sa bukid, naapay ako, asa mipadulong din, di ko liko nila. So, tubig ang iyan ito, asa rin ipadulong ba? Lahit man ang ila, na naisusupa na dito nisaka padulong dito sa bukid. Wag yun. So ang Katoliko raman, ang adunay dili matuis nga dagan sa agos sa kasaysayan asa mipadung ang simbahan sa Jerusalem. Niya tumang Roma. Diya sa Roma, ipakay ba si kalibutan? Ang until now, ang headquarter naman sa Roma. O giprove kini sa history. By O'Brien, page 112, that the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. And until now, naatay ebidensya na existing pa na ebidensya na naa sa Roma yun ang sentro sa simbahan na ipakailan sa tibuok kalibutan. Palakpakan ito. Suwag nilain na mahaklin anak. Kanang roadmap na magsalimuang sila bihan. Patubangan sa mga pastor, roadmap of the church na. Establish na ito asa may padung ang simbang itugod ni Kristo. Kung naabay magkapasarin din. Kining atong simbahan lang ng Katoliko ang pasado sa roadmap sa dagan asa may padung ang simbahan na itugod sa ni adto sa Roma o sa tibuok kalibutan. Ikaw pa ang gitawag the quantitative development of the church.
quantitative. Nga sa pagsugod sa Ginoo tukod, pag-ingon niya, you are Peter upon this rock, 12 pa to kabuok. 12 pa kabuok. Isugdan ni Kristo. Isugdan ni Kristo. Giplasan o isa 12 ka apostoles. Ha? Sa unang Korinto 12:28, so nag-iingon, unang Korinto 12:28, basa-asa. Unang Korinto 12:28. Diha sa simbahan, ipahimungtang sa Diyos ang tanan sa hustong nga dakit una mga apostoles, Okay. ikaduha mga propeta, ikatulo matutublo, ikatong naghimo. Okay, si Kristo na founder. Dayon, ingon sa 12:28, ang pinakauna gyud sa iyang simbahan, kato yung 12 ka apostoles. So 12 na. Plus, sa Pentecost, buhat Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 15. Nahimo na ning 120. Basahan daw. Kung naabag quantitative development. Buhat 1, 13 hangtod 15. Dayon, basahon na ng 41. Buhay uno, Usa ka adlaw nga na samtang nagdigo ang 120 ka magtutuo. Okay, 120, kamatutuo na. So, Bitingo- bilaghan ba? Binibilang ba? Ang iyang quantitative, ni Anti ko ba? Dugang ba? Dugang. 120 ha. 41. 241. Buhat 241. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe o nabunyagan. Mga 3,000 katao 3,000. ang nahidugang sa pundok o sa magtutuo niya itong adlaw. Okay. Nag-develop ang iyang kadaghanon. Nag-develop. Nakita ba ninyo? Yes. Okay. Plus, buhat 4-4. Yasak ka rin. Kung nakabati sa mensahe, ang ito, ang pinaghahan mo sa mga tao, 4,000 na? mga 5,000. 5,000. Yahoo. Last ni nga record ni San Lucas. Ni Huno na siya ihap. Kaya hibalo man gid siya, nga di na gid nimo muhubas ang gidaghanon. Yasak ka. Kung sa gino ni San Lucas sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 47. O kinita mo en, di na tamo ihap. Di abi na tama wana tay figure ba nga babasa. Gidayeg nila ang Dios nga gikahimutan sila sa katawan. Ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug sa mga tawo nga nangaluwas. Matang adlaw ang pundok sa Ginoo gidugangan niya mga tao nga mga nangaluwas. Sa ato pa wala mohonog ang figura sa 5,000 kada adlaw. Kung saan na ito ikaroon? 2025 minus 33 equals 1,992 times 365 equals Sa katuig na tis. kung ato pang literal nga from first century gidugan magkadalaw ka. Di magkadalaw magkadalaw. And the Lord added to the church daily. Gidugangan matag-adlaw. Bisan isa ray mapuno. Isa lang ka tao ha mapuno. Ay loro matag-adlaw gidugan og mga tao mana. Mga tao daghan mana. Nga nangaluwas. Bisan pa isa ra ka buok. Ang idugang sa Ginoo sa iyang simbahan kada adlaw from 33 Anno Domini 2025 naman taron minus na nato 33 ang simbahan ni eksista o 1,992 years o ang isa ka tuig 365 man ang adlaw pila naman ang membro sa simbahan
Bilios. Ha? Pila bro? 727,000. 727,000 kung matag adlaw lang usa. Di man ang usa dito na gidugan og mga tao kada adlaw. Daghan. Sa to pa kini gitukod ni Kristo may risugdan na siya usa na 12 na 120 na 3 na 5,000 karon dako na nga bundok. 1.4 bro. Ha? Di na pwede nga ang bundok sa Ginoo 5,000 pa. Kung makita mo bundok karon nga 50 pa kabuok, lupit pa sa 20 ko sito 20 lang ang Kristo kamo 50 pa mo kabuok, asa man mo gikan? Mga district. Per century pa nga na 120 na 3,000 na 5,000 na kamuhato rin sa kalibo pa. O sana kasimbahan ng Kristo pa nga. Ang ganito si Victor na po. Sa 12 or building na mo sa 12 ni Kristo. Dapat ang imong semana ay quantitative development. Walay pagkahubas ng membership. Kung mao kini nakadalaw kitugangan, mo na yung Revelation 7:9. Basahan eh. Basahan ko na inyo. Kung ang pundok sa Ginoo, pila na kabuok. Dili makaihap. Tapos, nakita mo paano sa katawan nga walay makaihap. Ikan sila sa nagdainday naso. Banay, katawan o pinulungan o nagbarong sila at ubawan sa puno sa nating karnero. Nga nung nag-inom na ganit maihap, tapos ang Katoliko na ihap man 1.4 billion. Kay kiniron mo ng buhi. Di naman ako maihap pila to nga namatay. Huwag naghibango sa kadaan lang o sarabaw tulo 5. So kung di maihap, so ang simbahan na iya ni Kristo, dako na nga bundok. Kung ang imong bundok hindi paggamaya, di na mao. So ang simbahang Katoliko, nakaalay sa lintunganay nga dagan sa quantitative development. Ang simbahan wala sa motiorok. Nagsaka siya kada adlaw. Kay duga, bisinan mo sa Ginoo. Kada adlaw, dugangan ko ang akong pundok o mga tao nga akong ginaluwas. Maluwas din ka eh. Ha? Matapo ka na mga pulutan. Kung matapo mo dere, maingon mo nga naluwas. Mo man lang siguro kay subject mo rin sa salvation. Di ba sa mag-ingon sa Episo? Si Kristo ang bana. Ang iglesia o simbahan ang iyang asawa o siya ang manluluwas sa iyang simbahan. So ang Savior ini, yung 12, 120, 3,000, 5,000, ang tanang idugang matag-adlaw, ang manluluwas ini mo si Kristo. So sigurado ng atong Savior, si Kristo muluwas ini. Nga nang muluwas man siya ini, iya ko ni simbahan. Mukod ng subject sa iyang kaluwasan. Kaya ano, daw sama ko rin sa iyang asawa. Ang asawa ba yung doon sa bana, di ba? Go ito asawa, no? Ang anak, doon sa bitas barko, ang atong asawa, doon na to. Di ba kita pinagdadol sa asawa? O panahon nga doon ay masulog pala, luwas lang ka ng bana, asawa, doon pala to. So kung kitang bana ang Savior, ang first good na itong isip atong asawa o atong mga anak, di ba? Ang kauban sa atong pamilya, ang kauban sa atong panimalay na mga simbahan. Usa pa itong pangluwason tong sa gawas. Ang kaluwasan nila nito itawag salvation per se, per accident. Kinindere salvation per se man. Kanto salvation per accident. Kaluwasan nga wa pay siguro. Pero ang niya, sigurado naman na dire. Ang sayo pala nito, mangambak ni sila dire. Magawas pa. The subject for salvation, salvation present sa tulilan. So, asa man na simbahan, pagkita mong simbahan laro na makapasa rin eh.
Si papawili kasi may simbahan, lagay mo man yung nagitaw ko ng Kristo. Sumon ng kamaturan. Kuya na. Kaya ang Kristo nagpasidaan man siya na o sa ulay mga adlaw, manunghaan mga minit na propeta. Magdala sila sa ako ngalan. Mo na'y kuyaw. Mo nang kitang Katoliko, mapantay yun ta. Di yun basta-basta mo to o dayon o mga tao na nagdala sa ngalan sa Ginoo. Nga naman, nagpasidaan ng Ginoo. Nasa ulahing mga adlaw. Maigo ba ng Katoliko? Dili. Kaya mapantalo ito'y hakaw sa ulahing mga adlaw. Na naman sukat pa sa first century, mauman nga itong simbahan, nidako lang sa iyang membership, may kuyanan lang sa mga laing-laing dapit, pero noon ang simbahan na ito ko sa Ginoo. Dahil kung muto'y hakaw talaga sa ulahing adlaw, sila na din nakita. Di ba? So, mamiya na tayo o magpabilin ta. Magpabilin ta. Hangtod sa itong kamatayon, noon ang simbahan na din ito magpakamatay. Pero ayaw mo magkiko. Pwede ba sagot, cute ba ta? Cute. Sa itong cute? Catholic until the end. Pwede ba sagot, kung magbatil, ano ta sa itong kinabuhi sa pagpangalagad, hindi ta sa simbahan sa Ginoo. O kung sa itong kinabuhi, parang bato ta, uban pala hupok siguro, uban na yung mga bisyo, pakusag ka. Ha? Kaya mo man ang tinuod. Mag-tinuod ka. Kaya tinuod man Ang serol na to, tinuod naman itong simbahan. Ang sabi ko hato na to, mag-tinuod. Ano mag-tinuod? Kaya niya ito tinuod doon. Mag-tinuod, ito ka tinuod. Kami sa unang dami may maninuod doon. Di may manigarilyo. Dili may maghubog. Di kalimutan na ka ng vaksin. So na maglaway ka ng vaksin, ipagyaw. Di ko nakatanaw. Pero karon ganahan ko mo tanda vaksin. So mo nang in terms of morality, ang laing kinuuhan, naninuod ko sila. Naniniwag sila pero di man tinuod. Kaya naman, di pang luta tinuod. Lagi siya. Nanood sila naman, hindi pang tinuod ko. Ang ato, naninuod lang tayo, di pang tinuod. Pero kitang Katoliko, di ay ang angay Kininood. Ninood nga naman, ni atang tinuod. Maningkamot ta sa grasya Ginoo nga may nood ta sa atong pagpalit. Assure na ta. Kita ang simbahan na litukod ni Kristo. Si Kristo ang atong bana. Ang atong nagdasang mag-asawa. Ang asawa, mutuman sa iyang bana, magpasako. Kita usap, isip simbahan, asawa ni Kristo, magpailalong kita Sa bana. kan Kristo nga atong bana. Magmasidogtanon kita, mahalo nato, muunong kita, dili kita magluib sa atong bana nga mao si Kristo. Kung sa ka di kakaluib, magpabili kasi makaluib. Mura na si Kristo di kakaluib. Kaya kung mubiya na ka, giluiban nimo ang Ginoo nga nagtukod sa iyang simbahan. Palakpakan ng Ginoo. Usa lang ang itukod ni Kristo. Muna kaya itong hinumduman, si Kristo magtukod o si Gwindamil. Wala. Klaro na sa statement ni Kristo, I will build my church. My, kanang may, di na plural. I, ako, singular, I will build my, ako, church. Not churches. Kasi I will build my churches. E kung churches pa to, nasa man din kapin sa usap ito kung sa ginumapin sila. Pero isa naman, sa ito pa, munawag ko sinoon, o sa dito ko ni Kristo, kung sa naman, asa man ni sa Gwindamil. Muna salamat sa Ginoo.
nga ako wa ko kaniadto ni usa kasi magitugon ni Kristo, pero sa akong pag-research, sa akong pagpaningkamot, pag-discover nako nga akong gipasakupan, gipakiglaban na tinuohan, tinukod ng Amerikano. Pinagluman nato ha, ang magtutukod sa tinuod na simbahan dili Amerikano, dili Koreano, dili Pilipino, labaw ng dili Inano. Ang nagtukod yun, Ginoo yun. Kung way laing makapasar na Ginoo ang founder, ang atong simbahan ng Katoliko. Pagkahibaw nako nga ang saksi ni Jehova tinukod sa Amerikano, wala makasubay sa roadmap, kay dito man ito'y hakaw sa Amerika, naulahiman pag-adto sa Jerusalem, mawag hapon, nangangabang ng apartment. Di ba na sila makatawag si Pan? Ito naman, tulo naman ang idawat itong relihiyon. Tulo lang ang recognize. Pwede pa sa tulo lang ito, makatukod o simbahan. Ang sama na Judaism, Christianity o Islam. Kung naamay magmisyon ng mga iglesia, mga saksi ni Jehovah, mga Mormons, mga Sabanista, igo ra yun ng mag-renta apartment. Mao yun ang hilang history. Moingon sila nga, sila ang ditukod. Ano mas simbahan dito lagi? Ang Katoliko to aman ito. So base sa mga history, ang simbang Katoliko grabe na ito ebidensya. Nagpuntaog na ebidensya. Sabi ng ebidensya sa simbang ito. Sa may mo gusto. Geographical, archaeological, tanan ng mga ang Katoliko na. Bias ng mga barko. Ha? Bias. Mo man ang pildido ka na sa pulik-pulik sa ko ako. Gitalo ko ato ba? Mo na yung mga rason. Rason na lang na nga ito nga dili mo dawat sa kabatuuran. So nakalapas ako sa tayo. Maulit na tayo eh. Ha? Pwede kayo bro. Welcome mo ka na. Hindi ko against sa mga teaching. Mas against gani ko sa Jehovah's Witnesses, Mormons, o Iglesia ni Cristo. Correct yun na ang mga pulo. Pero sa kagaya na baga, nagkasubay ko tayo ng mga panunsa, nagkasubay mo dito sa mga kuwan. Sa dito sa Kapablo, ako na gusto lang ko makikuhan. So si Pablo, na-encounter siya dito sa road of Damascus, nga dito nag-ingon ang Ginoo nga Saulo nga ang Ginoo sa sumako. Kaya nag-ingon ka nga, gibutaan ka isa sa Ginoo tungod sa nabutas siya. Nabutas siya. O gibutaan ka siya sa Ginoo. Kumbaga, ngayon, dito sa Damascus, si Pablo nagpanghimato na bahin sa kang Kristo o sa iyang na-encounter dito sa kang Kristo, di ba? Nang panghimato na sa Damascus? Wala pa kay. Mo man to ang iyang transition sa iyang conversion. Ang iyang pag-adto sa Damascus, pagluto sa mga Kristiyanos. Pero nausap. Nga naman, iya mang na-enkwentro man niya si Kristo. Actually, kana mang ngalan nga Saul, ikuha na sa ngalan sa unang hari sa Israel. Kanang ngalan nga Saul, ang ngalan, ang meaning ana, the great one. Sa pa, wala ito siya kapanghimato. Wala. Sa mga Hudiyo. Wala pa man siya nagwali kay mao pa man to iyang pagka-convert na ingon ng Ginoo nga Saulo, nganong gilotos mo ako. Hinumdum man nato nga ang Ginoo hagbay rang misaka sa langit. Wa yun na makita si Saul o si Kristo na buhit pa si Kristo sa kalibutan. Nabuhit pa siya. Okay. Pero maingon ang Ginoo, nganong gilutos mo ako, nganong giako man niya ang persecution. Nawa man manghilabot yun si Saulo kang Kristo physically. Ang iyang nahilabtan, ang masumusunod sa Ginoo. Pero ngano, ang Ginoo may
ni ako nga sa Kristo. Ang tubag na Colossians 1:18. Christ is the head of His body, the church. So ang simbahan lawas, kung ang imong lawas at takihon, di ba mo kunin sa imong sa ato pa, sa dihang gihilabtan ni Saulo ang simbahan nga lawas ni Kristo, nasakitan ang Ginoo. Ano man, ang simbahan niya man ang lawas. Kung mahilabot kasi ang sumusunod, siya may masakitan, kay ulo man siya, connected man na niya, kay lawas na niya. Okay. Dason, niingon man siya diya nga, o kani nga mao nga mensahe, ipa-abot usab kini dito sa Roma. Humana na sa iyang conversion. Mindaga na lang, mga more or less, mga 3 years. Unsa man kato nga mensahe nga abot ipaabot ni Kristo dito sa Roma. Ipanghimatuod si Kristo. Once ka magpamatuod ka ang Kristo, ipamatuod po ng iyang lawas. Ipamatuod. Kaya wala may Kristo, ikaw Pedro, ikaw Pablo ha, imong ipamatuod, ulo ra yung Pedro, Pablo ha, ulo ra. Ayaw pila Pablo ang lawas. Kung anang winalihan ni San Pablo, mura siya nagwali ka na nanggal. Ipamatuod si Kristo sa unsa man example na pag Kami, pag magpanghimatuod mi kang Kristo, holistic, ang laing kinuhan lahi, si Kristo na may laing pamatuod ang ulo ra. Ano ba nga bilang lawas? Ang imo ba Kristo nga gituhan ba lawas? Kanong ulo naman ang imo pamatuod? Sa ato pang inyong pagwali, katunga na di ayan inyong iwali, di mo mawali, katibok ang kamator. Lahi man ang Katoliko. Ngano ang Katoliko nagwali o tinuog na simbahan? Kay lawas na ni Kristo. Ang atong pagwali dapat holistic. Di kay kaputol na itong iwali, ni Kristo na iwali, ang lawas ni Yapil. Kung saan itong iwali, nananggal. Nanahanday ka magwali ka nananggal, sir. Ang tinuod na pagwali kang Kristo, iwali ni mo si Kristo, iwali ni mo ang iyang lawas na mong simbahan. Anong kami mga Katoliko, ako sa amin, kamong mga Katoliko, sige mo gawin, tinuod ka simbahan. Alam, sakto man nila. Kaputol na mo iwali si Kristo, ulo na, lawas siya. Okay. So, pag ikaw, pag magwali kang Kristo, obligasyon mo mo na iwali ang iyang lawas ng mong simbahan. Mo ng Katoliko, bro. Napakoy pumunta na bro, bari duwalas nila dayon. Sige. Pwede nagkaroon paghapon. Pwede ba po kalawag po ulit rin? Tinood na, ikaw, bro, o niining bato, kaya napuri kang imong nga pag-experience dito kumagin na upon this rock, I will build the church. So, say, ihagay kanina. Lahat mong pangutana, naging diya na niining bato, akong igatukot ang akong iglesia. Dayon, pangutana ko bro, paano man nga si Pedro nahimo man unang obispo sa mga Romano Katoliko? Muna ang akong pangutana. Asa, obispo sa Roma, obispo sa Kalobyan? Pare, nahimong pinakauna ko, Santo Papa, kumbaga. Okay. Paano man siya nahimo nga Santo pinakauna nga Santo Papa o pare sa mga Romano Katoliko? Kaysa may pinakaunang hatag ang otorite, mabasa na rin mo na Mateo 16:19, ingon si Kristo, ihatag ko kanimo ang Yahweh. Wala mayon nga ihatag ko kaninyo. Sa 12 Apostoles, gisingkol out nga si Peter gitaga ang otorite. Lahit man na sa 18 sa kuan, kana naapura sa Mateo 18. Pero why gusto ka nga Yahweh? Pasama na ko ha. Para atong ma-identify unsa ni nga lahi nga role ni Peter nga dili sama sa mga apostoles. Kini Mateo Kapitulo 18 yung libro, pagmina bro. O busa sultihan ko kamong tanan. Di lang si Peter. Grabe ka mo si Peter. Ingon si Kristo, sultihan ko kamong tanan. Onsay inyong idili usap sa langit. Onsay inyong itugot usap kini sa langit. Pero katong 16:9, si Peter lang to.
ihatag ko kanimo ang Yahweh. Kanimo, unsay imong idili sa langit. Unsay imong itugod sa langit. 18, wa mo sa Kristo, ihatag ko kanimo ang Yahweh. Muna kalahian na. Sa 2 ka bersikulo, lahi itong kang Peter, kaysa gitagaan sa Sose. Katong pagtugot o pagdili, ihatag ko sa Ginoo sa ubang apostol. Ihatag ko kaninyo. Kung sa inyong itugod sa langit, kaninyo, daghan. Ang tawag sa Katoliko, tawag College of Apostles. Katong kang Peter, single out si Peter, kay siya man ang taga-Sose. Pag taga-Sose, bro, for example, ako ang taga sa balay, no? Nagtrabaho ka na ako, ngayon ko nga. Ako ang, saan nga bro? Albert, ha? Albert, muadto lang ko Albert, mulakaw ko Albert, ha? Ikaw akong ibilin, na isose, oh. Ikaw ang sose. Sa ato pa, paglakaw sa imong amo, ikaw ang doon authority nga panalitan ka ron. Uy, ako nang sada ng gate. Supposed to be ka na nga role, hindi na imo. Role na sa imong amo. For example, tindahan. O ikaw ka na, Albert magbukas at tindahan na. Ito sa lari, ikaw sa ligan sa negosyo. So ikaw na magbukas ito sa tindahan. Ikaw na magbukas sa magkwarto sa balay. So mini, ikaw na ang gitugyanan sa Ginoo. So muna si Peter. Si Peter ang gitugyanan sa authority. Pero kanang authority sa mga apostol, lahi po ng authority. Muna sa Katoliko, ang authority, di man ang mamatay sa amo. Ang gihatagan ng authority, ang mamatay. Pero ang authority, walay kamatayon. Ikabasa nga ito sa buhi na successor. Muna sa Katoliko, na itawag nga uninterrupted, unbroken line of succession. Na itawag successor of the chair of St. Peter. Meaning, wala mabakante. Kadtong posisyon na gihatag sa Ginoo ni Kristo kang Peter, pagkamatay ni Peter, na may assume ato nga office. Kay ang simbahan, magpadayon man. Ubanan ko kamo sa kanunay, hangtod matapos ang kalibutan. Sa ato pa, ang simbahan, magpadayon sa ulit katapusan. So, dili mabugto ng authority. Ihatag ngadto sa sumusunod ni San Pedro. Munang kami, na may bugto ako tayo. Nagkadina ba? Nagkadina at koneksyon ngadto ka San Peter. Mao ni ang among prueba nga kami ang simbahan nga naguna dito. E kung kamapod ni, asa po yung ebidensya? Nga napo mo way bugto ako tayo sa otoridad ngadto kang San Pedro. Okay, nakasabot ko. Okay, salamat sa Ginoo. Palakpakan nato Ginoo. Ang ako ang last ng pangutana. Unsa may basihan, 40 lang sa usa ka tawo nga siya tinuod yun ng Kristohanon o Christian. Kana ra bro. Ang tinuod nga basihan bro sa amo Galatia 3:27. Gibunyagan kamo aron mahiusa kamo kang Kristo. Mao na ang binunyagan ng Katoliko na himong kabahin sa lawas si Kristo. Sumona sa amo nga para mahimo kang Kristiyanos, padawaton ka sa sakramento sa bunyag. Kaya gining mong sakramento, mao ni ang ganghaan sa pagdawat sa nagtubod na sakramento ni tubod ni Kristo. Kung mabunyagan ka, pwede na ka mo kalawat, pwede na ka mo kumpisal. O dawat ka ng mga sakramento, magminyo ka na, dawat ka sa sakramento o matrimonio. So mo nang sa amo, mahimo ka Kristiyanos, kung mabunyagan ka, ilalong sa authority, sa simbahan na gitukod ni Kristo, sa iyang gitukod na nagaluwas ka sakramento. Kaya sa amo ka ng bunyag, part man na sa amo salvation. Diba, yung mga ibasa itong Marcos 16, ang mutuo o magpabautismo malawas. Mutuo lang ko. Di ko mabautismo. Di ka Maluwas. so, kung ito naman ka, kung may ang faith alone lang yun.
Magtuulan ko. Pero ikaw magbautismo. Kulang. Kasi ikaw ni Kristo, ang mutuo o magpabautismo maluwas. So, dili ito ang pagtuo lang. Ang imong pagtuo, dugangan din mo ng bunya. Bunyag buhat. So, wala na siya. Ang sakot sa inyo, ang sakramento sa mga man makaluwas. Sa mo, part man na sa akong kaluwasan. Pero mo ingon ko Brad sa imo nga kung ang usa ka tawo nga binunyagan o kapila pa siya bunyagan, kung wala si Kristo sa iyang kasing-kasing, matawag pa siya na sa may kaluwasan. Balik ko rin ako ang Galacia 3:27. Nabunyagan ka mo o nahiusa ka mo kang Kristo. Was ka ang tao na bunyagan, nahiusa na sa kang Kristo. Narani mo o Mulawat ka sa grasya. musimang ka, basta Kristiyano sa ka. Part na ka ni Kristo. So naan na nag-assurance. Pero kinahanglan pa man ang paglahutay. Kaya human ang ginawa ang mulahutay, hangkod sa katapusan, mamaluwas. So kanang imong pagkabinunyagan, Hindi mo lang tayo. lahutay na sa maayong pagpangalaga. Muna ang kaluwasan dito, kinahanglan yun niyo ang lahutay. Di lang kay, tuon ako sa Ginoo. O na, tuon, luwas na to. Dili. Kinahanglan yun kang magpuyo sa kinabuhi Diyos noon, manang ingon ang San Pedro, sa iyang sulat sa unang Pedro 1:6, be holy for I am holy. Pagbalaan ka mo, maingon nga ako balaan man. Buti ba sabot, sundo ko nato ang Ginoo. Di nato siya masundo perfectly, pero ingon sa may ingon ni Kristo, without me, you can do nothing. What Filipos 4:13, mahimo nato ang tanan, pinaagi ni Kristo. So meaning, magpapabangta. Kung maglisod ka sa pagpuyong kinabimbalaan, si Kristo mo tabang man nato. Kabang ka sa Ginoo, grasyahan man taliyan. Kung sa ibang grasya, kung palahubog ka, di na ganahan mainom. Huwag na lami ang tanduay. Sa una, lami ka yung tanduay, malabyan lang ka o baho. Magpakita ka, susunod ka, pero hibulong ka. Nga, gras na Ginoo may abot, di na ganahan. Meaning, kitabangan ka sa Ginoo na mukalikay na ka na di na ka magpakasalan. Okay. Natandog yung mga bautismo ganyan, mga tanan lang po ko, lubosan lang Sige lang, huwag ka na lang. Kaya nag-ingon ko na kahit sa kuwan, pabor ba ka na doon na itulo ka klase na baptism of the Holy Spirit, baptism na sprinkling and pouring, o may baptism nga immersion. Asa man, unsa man nga baptism ang kinahanglan nga sundon sa tao. Baptism, immersion, baptism nga sprinkling, baptism nga pouring. Tanan, Ang baptism tanan, sundon, nanuman, kay ang tanan nga mood o baptism kinahanglan sundon. sa bunyag, makahugas pagsala. So mag-iingon sa buhat Pedro 6, ingon ang Ginoo ka, ingon si Ernest na, Pablo, tumindog ka, hugasa ang imong sala, pagpabunyag na, aron mahugasan ang imong sala. Paminin ang bunyag, makahugas ang sala. Ang bautan na, kining mood sa pagwisit, makahugas ba ne? Basta itong Bible makahugas pa sila. Kung hindi makahugas, magkagulong pawisin. Di ito makawisin, kung hindi makahugas sa sala. Mahirap din Numeros 8:7, wisiki sila sa tubig na ikihidlo aron mahugasan sila sa ilang mga sala. Pautan na ang pagwisin, makahugas sila. So, okay di ay, wisikan, kung ang purpose sa bunyan, paghugas sa sala, ingon man ang balagasan, wisiki sila sa tubig o mahugasan sila sa ilang mga sala. So, okay di ay pagwisin. Dapat pasundon ginagawa na. Sundon, ang pagbubo. Sa pouring. Wala pa ba? Pagbubo. Nagbubo na po. Iksikil, magkahugas pa rin. Wala po di ba sa ahon?
kung hindi makahugas, hindi na sa pabubuhay na eh. Binubuhay. Ezekiel 36:25. Bubuan ko kamo limpyong tubig o malimpyo kamo sa traninyo makahugawan. Makalimpyo ba ang tubo? Makalimpyo. Kung ano kaya naman kaubilit sa tosto? Nga pwede man na ibisikan na mahugasan sa sala, pwede po bubuan na malimpyohan. Hindi mo masala. Sa hindi mo ganyan, pinangan yun, tumano na siya tanan, di ba? Oo. Nagtala ko, asa man ang bautismo, nga pinangan na tumano, naging katanan. Di ba, naging katanan. Correct? Oo. Naging katanan. Muna sa Katoliko, pwede ang immersion, pwede ang ore, pwede sprinkling. Oh, mo yung request ka na magpupunta kung patusok ka, okay na mo. Magsabot pa. Magsabot mo sa party. Ako, tao galinon, na bautismo at naman ko through immersion. So, nunit na magpabunyag pa ko balik. Sa imong case, kay Italian man to, ang Katoliko lagi, i-allow to. Ang problema lagi mo, ang compare man na lang. I-confirm ka. Katolikong bautismo kaysa Katoliko, kaysa Romeo Kabunyagan. So, ang imong bunyag, i-accept ka sa Katoliko ka valido. So, ang imong buhaton, i-confirm ni mo. So, ang imong sa Katoliko, confirmation lang. Kung saan may voting nun, mo yung confirmation ng confirmation. What do you mean? What it means, kumbaga. Gidawat ni mo itong bunyag. Kaya sa amo sa Katoliko, bata man to, no? Beta biya ko, 36 ako ibunyag ako sa Katoliko. Pag bunyag na ako, automatic na po ko kumpirmando ka sa sakramento na ako. So meaning, ang imong bunyag, kaysa Katoliko, bata man itong ibunyag ano, pag edad og 12, pataas, kumpirmahan ka meaning, katong imong bunyag ba, imo ba itong gidawat, i-confirm ba nimo? So mo na sa mo confirmation. So sa Katoliko po, kaya nabunyag ka naman ka sa Baptist, i-recognize man to. Dili ko So, ng Bible ba na ako ang Baptist, kaya ang Bible ba, conservative mo na. Kapag hiram na sa Katoliko, kanang alliance, kanang konsalani, kaning Pentecostal. Ako agad sumgali ko sa mga tao na manira o kining mga religious. Kaya ano man, hindi mo ginamayo. So sa may mata na pula eh. Maura to nga ako na bautismuhan naman ko through immersion. Muta ang confirmation mao pagdawat sa bunyag. Gidawat man ako ang bunyag through baptism. Pero nakaserve mo ka sa kaabagod. Wa sa Copenhagen o yung mga confirmation. So kuwan lang na kung na ay confirmation nito sa inyo, mapag-confirma ka. Wala siya confession ba? Dayon kumpisal, so mabalik ka kalawat. Dayon, ang sama mo. Okay mo na ka. Hindi ka mo na mag-konta mo. Siyempre sa Katoliko, ang tutatong kinabuhi. At sa magkabatay yun, sa tambuhin ka. Mabilin tayo ng simbahan mo. Yuyot ka sa kinabuhi, hindi matinod-ano. Siyempre na ikatikay sa balik ko. So, kung ako man na, may authority din ako na magwali sa pulong ng Diyos. Kung uba na kasakit. Oo, kay kung sa Katoliko na ka, musul na ka sa pagkaabag, balik ka pagkaabag, reyes na siya na sa pagkaabag. So, pwede ka mabalik. So, pagbalik din mo dito, i-commission mo muna sa pare. So, na kay authority sa pagwali, lagi na sa kasapag. Sa pulit ka naman yung tao sa kastil. Pero, muna natingala na ako sa Manukan, sa katedral, nga iyong makurila, ang kaabag, alam mo makurila, nagpapalimalang pare nga mismo ganit sa akong estado. Sige bro, nga nila bro. Bisan ka mudawat pagka sa sakramento, pero ang imong mga pagtulunan, lihis lang gihapon sa pagtulunan sa simbahan Katoliko, nga dili nimo fulfill ang pagtulunan sa simbahan, nga doon na pa kay pagduha-duha. Bisan pa o nagpirmahan ka, may tabo lang gihapon ka na tawag ka lihis.
kay wa ni madawata ang pinatibukan nga pagtulunan sa simbahan. So bisan pa nga aduna pa yung mga Katoliko, pareha na to, sa kita pa mga nahimot na mga CFD, nga kung magbasa-basa ng Biblia, sa imo na kaugalingong interpretasyon, nga dili ka musunod sa pagtulunan sa simbahan, irihis ka. No? Mo na nga, ang pagkakatoliko na to, dili kutob lang sa pagdawaton ng nimo ang mga sakramento. Kaya naman, tungkol sa pagtulunan sa Bible. Di ba? Daghan, tungkol sa kakulang sa pagtulunan. No? Mo na nga, ang simbahan, wala din na magulang, wala din niya wala ang dami sa simbahan ang pagpasabot sa mga pagtulunan. O galing kita mga Katoliko, managiging lagi kanila nga mas maayo pa ang dili tinuod kay nagtininuod. No? Kitang tinuod, wa po ta magtininuod. No? Yang mo na nga, kita mga Katoliko, ang tanaw mo di mo? Magtininuod dita. Hindi na kita mag-inom, hindi na kita makailayan. Ayaw yung papakasa. Correct. Klaro na yung papakasa. Nga no, mo lagi nga. Kita kini, ang ato manggo, mas kita manggoy dako. Wala kita tanan bro, kami magulang, kailayan, wala na gina. Magtininuod naman ka. Tinidor. Pero yung tumi, kanamiyon ka nga, kamo mga sikiro, napay bulang ninyo? Wala mo binulot mo. Wala mo mamulang. Kamo mga sikiro, nahubog pa siguro, nahubog na. Wala mahubog. Praise the Lord. Ha? Jutay Dino, Kung ano na sa komisyon ni mo kaya ako ba? Sabihan mo, ikaw ko sa... Sorry niya, nag-answer ko kay Digan. Nilipalit agad na nakibalo mo siya nga sa Kristado. Ngayon, wala man siya ipagtuan doon yung kanit ko niya sana years, imagine ka sa dress, dito sa mga kaabang, yung kauban ako, nato yung mga matagdan, kayo naman ko sa mga kaabang na naubog. Pero, so, ganina bro, ganina sa ato pala wala ko yung mga masandad nila, pero di na ko gusto mamata. Nagkabasa yung madali ko. Okay, so ganina sa atong panag-tukik ganina sa bulong sa Ginoo pagtulunan sa simbahan. Ang akong katingahan kay nganong adunay kanang kaabag nila is lay minister. Para sa mo ha. Kanang kaabag nila is lay minister. Natinabi ko kung ganina nganong nahimo kang kaabag ng usa ka pastor. No? Unya nagas pulong sa Ginoo. Unya napay panahon nga kana matawag na to na tungod kay aduna tayo innocent kita. No? Unya mukalawat mo siya. No? Mukalawat siya. Kaya nahimo siyang kaabag. Nakasway ko pangalawat bro. Kaya ikaw may nikalawat. Natanawara? 3 years na nag-ibang... Mo na nakaingon ko. Mo na nakaingon ko nga tungkol tingali sa kakulang dito sa mga serbisyo sa simbahan, mga kaparian. Mo kanang katong ingon ganina na katong Episo 4 bersikulo 11 mo tigasa sa simbahan kung ipadayon to nimo sa ubos. Mo nang adunay mga magtutudlo, ebanghilista, adunay pastor, mo na siya. Mo ni gasa sa simbahan. Kanang nagasa ng pertinisa rin na sa Katoliko. Nana sa simbahan Katoliko na. Katoliko rin na wala po sa uban. O kung nila po sa uban kay wala man sila kanang wala man sila PBC. Kaya naman, wala man sila mga pastoral na mga kalihukan sa simbahan. Kaya ang inyong pasamot nga wala sila ni pastor, nagtulong na sa pastor. Di ba na gasa sa
simbahan kanang mga pastoral nga mga buluhaton sa simbahan. Kanang pastor gani mo nang pare. Dili man naingon nga kanan. Tok, nagkatok istorya ni bitaw may padre, tos padre sa Rawason. Istorya ni don. Bro, karon ba jud ko tawag ng pastor? Ningon padre, "Uy, God bless man. God bless pastor." Kaya karon ba ko siya tawag ng pastor? Tuwa na sa Amerika. Sige na sige. Pastor or buluhaton sa mga pastor kaysa kung sa ang pinaka-buluhaton sa pastor. Ano ko kumantala sa may balita? Mabalantay sa karnero. Oh, cheaper. Pastor. Pastor na tinuod na nagmantala sa may balita. Mga pare. Na dili Katoliko. Di man tawag pastor. Ano siya authority. O siya authority. Mata akong ingon bitaw kanina. Kung ikaw may magsanyo sa mayong balita, isyo yun mo ga pinadala ka. Kaya hindi mo sa Roma 10:16 sa akong ingon mo kanina, kinahanglan gumagwali ka sa mayong balita, kinahanglan gipadala ka. Walang, kinsa may gipadala nimo aron magsanyo sa mayong balita. Di ba? Mao na karon ato ko nang tuano kaysa sa unang Juan 4:6. Ato man ang tan-aw kung ang Espiritu Santo na tinuod ba ng Espiritu Santo o Espiritu manas baka? Espiritu Santo. No? Wala bantayan ito. Bantayan din ito na. Tinunduman sa tima ni Liverpool ganina, balik ko na Liverpool kay Muhammad eh. Isihong mo ko din ganina ako naman rin mo na niyo. Sa tima ni Liverpool ganina, nagpamatuod ni nga ang simbahan nga usar ka simbahan ang gituko ni Kristo. Mawala to ganina gipapuntahan natin kanako. Nganong usar ang mga gitugod nga simbahan ni Kristo. Ang pangutanan ako ngano nadaghan man. Ang tubang yung ganina tungod kana sa mga protestante. Yang ipangutanan kanako. Tungod kay adunay mga protestante. Unsa may ilang giprotestahan? Kinsa magsimbahan ang ilang protestahan? Ha? Kung adunay ni protest, di sama sila ni protest. Ha? Nya, kung ang Katoliko may ilang giprotestahan, unsa man bahina sa Katoliko nga ilang giprotestahan? Di ba ni amuta sa mga pagtulunan, doktrina mo ilang giprotestahan? Di ba? Mo na nga, kini nagpadayag ni nga simbahan Katoliko, siya ra gyud ang makasaysay nga gikan jud sa 33 AD ni exist na daan ang simbahan tungod ni Kristo. No? Kunya kung ato paning tan-awon kung di ta maginawa to ni ini, mo na nga di kita kadawat sa kamatuoran. Dos sa lunika dos case kung ginawa ka ng kamatuoran maluwas ta. Apan kung wala man yung dawata, malaglag ta. Nabalik. Dito sa Jerusalem, sa yung nag-grapple ganyan, doon ay Jerusalem. gialaw nga, ano to, Brad? Ako maniging pagwali. Tulong ka religion. Judaism, Islam o Katoliko. Ang Katoliko din kumpos sa Roman Catholic Orthodox. Katoliko ng mga Christians, Christianity. Katoliko o Orthodox. Lahi ang Orthodox. Kaya ka naman sa balisa dito. Orthodox Christian sa Wala man ang mapil sa Christian dito. ang Kana mga sa balista, sa Sininoa, Iglesia, na po nila mga apartment dito ng petihan. Kung dili sila gitumong diha nga Christianity, ang nagtulong ka major religions nga naa sa Jerusalem. Ang sa po ingon na Orthodox Christians. Ang kanang Orthodox o Katoliko, isa lang sa una. Pero sa 1054, nabulag sila. Kaya nag-Great Schism. Mura na sila simbahan. O nabulag sila, o kanang governance, ang ilang dito patriarch, dili sa ato Pope, ang ilang lingwahe gigamit Griego, ang sa ato Latin. Dahil ang tanang nga mga santos sa ilang panagbulag mo ilang ginawa. Nag-recognize mo ilang mga santos ito.
Di na ko dawato ng atong mga santos sa ilang panagbulag. Karon exist pa na ako Nag-exist sila. O magtapag ka na sa Katoliko sila. Isa na kayo pa, for example, kita nga sa Roman Catholic, nagkila po na sa Loyo. Adili. Ang aglipay, Pilipinas. Pilipinas sa mga 1902 pa na, gigitokod ni Isabel de las Reyes, sa tag-iyang Obispo Maximus, o si Gregorio Aglipay, ang paring Katoliko. Sa akong sa rason na ang Orthodox Christians nagsiparar sila. Na bulag lagi Sa sila, akong sa rason na nagbulag sila. ang rights. Ang rights, dayon ang leadership. Kay ang ilang leader, patriarch man. Tapos ang ilang succession, St. Andrew man. Ang sato, St. Peter. Kaya mo may rin ng Kristo ng you are Peter ang pandisra. Patriarch. Kinsa ka ng mga patriarch nga ilang ikuan. Ang ilang pong, leader dito sa ilang. Mura ba ito ang mga palibot? Lahat ng patriarch sa sila ni Abraham, Isaac, Jacob, sa moto ang kibali ancestors sa mga Hudiyo. Kung sila naghimo po sila ilang mga leaders, kaugalingon, tapos moto ito ilang patriarch. Dito sila ni Dr. ba? Dito sila putay sa mga patriarch. So, ano lang bro ang mga advice ko bro? Ang imo, na naman kay ibalik ko rin sa Katoliko, sabi na imong misis po Katoliko. So, continue na lang mo as pamilya sa simbahang Katoliko, matinud-anon ta mga lagad sa Ginoo, magpinud-an ta, magsangyaw ta sa iyang kabubuton, so, mag-iusa mo sa pag-ampo, sa inyong pagpagalagad, isip pamilya. Kaya hindi na ito, himuon mga reliyon, magpabulag sa itong relasyon. Maka-bungkos na sa atong panagiusan. Kaya labi ng pamilya, magmanag yung pag-journey hanggang sa katapusan. Itulang, para pala kung magkitabangay. So, ang akong advice nga naman ang kamatuoran rin mamangin nga simbahan. So, bili lang tayo ng simbahan na. Kaya ito naman na ito malay tinuhan. Kung sa itong ilan, ang atong mahimo para sa ilang tabangan sila. Hindi na ito sila ito sila na makitsing. Ang atong pukusan ng ato. Muna atong pagtulunan, mamaster ta ini. Para na ata ikatubag po sa atakihong ta nila. Pero hindi ito pabilan na matinunan sa pagpakalan sa ino. Sa kasya o tabang sa ino. So, kita ka? Ako ay pagsupa kaya naman. Dili kritikal man ang mga pagtulog. Sa ako nang giingon kagamiha, mas musupak pagani ko sa Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Seventh Day Adventist, o sa Mormons, o sa mga uban na mga Baptist na sa DN, naman yung mga Baptist na sa hindi mo sila nga pangwarta ang pulong sa Ginoo. Na yung mga doktrina sa Baptist, na may uwan mga Baptist doon, mga nang Baptist mga ganito sila. Kaya mga tumaturan nga nagwalis sa pulong sa Diyos, kaya yung pulong sa Diyos, kaya bayad. Huwag ka magwali ng musaka ka sa bus, dahil magwali ka dahil mga matagatag sobre. O, dahil magalit ka mga Sulit ang sudogan na prof. Kaya di na may balita, maayo ng pagkita. So, may katuloy ko sa diwana, pagsangyaw may desa, hindi ko naman nasusunod sipo. Kaya nga ito, purely man pagpaambit sa kamatuoran. So, sambilan na sila, ako na i-ampo sila ihapon, kaya na sila sila. Makita nila sa kamatuoran ba? Hindi nga pag-isutan mo. Gamit na po na So, sila. ano may pamutanan? Uban niya. Hal ka bro. Pilit, Doha, ikaw rin sa bro. paglaro, nagkuhamin. Ganong isulti man si Cristo na gamay na maluwas bro. Kung subayo di ka pagsugod bro, nga sa litis update na to, karon saka naman ta, 4 billion naman ta. Karon, so kailan patay na sumara sa gingon nila. Magandang kayo. Yung lagi ni Cristo, sampay ra, maluwas. Sa ano na
kini atong ihabro 1.4 billion, gamay ra gyud ni kung i-compare sa 8 million worldwide. Okay. No? So, 1/4 ra. So meaning sa katibukan, gamay ra gyud ni atong 1.4 billion. Kay 8 billion na gud kakapin karon. So daghan gyud din maluwas. Kay kung atong basahon ng city this new sa kini kuan, ipaday dakong panon man ang maluwas. Kaya gusto ba sige ang tanan maluwas gani. Way bisan usa nga mawala. Pero gani di ang tao dili man gusto nga maluwas iya. So na gyud impierno. Tos kanang Lucas 2:32 kabasahon sa lentinohan. Para makasabot man nila, namo kay babasa nga Lucas 12:32 ang babasa na bro nga. Ayaw kahadlok gamay nga panon kay gikahatag kaninyo ang gingharian. Moyon ang uban nga, tanawa, gamay na doon lagi sa paluwas. Kay gamay doon ka panon. Wa sila mahibalo nga kining dako gikan ni sa gamay. Di ba si Kristo osara? Dayon napili siya 12 gamay na, di ba? Hanto de 120, hanto de 10,000, hanto de 5,000, and the Lord added to the church dilit. Nahimong na kung panon. Ilan ang complicate ang 2 versikulo. Asa man lagi ka ng dako? Ikan sa gamay. Dito sa kadako di ka gamay. So kanang Chris 12:32 sa Lucas, o City 9, isa na kagrupo. Kini gamay pa lang siya, kay 12 mamasinuglan. Pero pag aginog sa panahon, nahimo na siya dako. Maman na hindi kasabot ang tinong ilang mga litan, gamay na lagi. Pupunto na ka diha. Pupunto na ka pagkabata. Pagkamang-kamang sa hindi ka mo nako. Ha? Yung gamay mo kaya, ano ba ipunan mo sa dunia kung kaghan? Oo. Sa historical background mo na bro, sa panahon ni Kristo na nisulti siya, daghan may wala manuok, isa may nito ulang do, ando sir apostoles. Sakto rin mag-ibasa bro, gamay ra. Kaya gamay ka mo sila ng panahon. Okay, sabat, bisa siya bro, balik ko rin mo bro. Si Praja. Kana ni bro, kanang ngayon ako rin mo laon nga inspiration sa katong nag-trending bitaw nga wali ni Cardinal. Nga dili kita mga Katoliko, dili ta pwede nga moingon nga exclusive ra nato ang kaluwasan. Bawal kaya ng Katoliko. Word Katoliko means all-embracing. Ang kaluwasan lagi, kung ang Ginoo ra gyud ang pabuton, ang iyang perfect na will kibali, wag usang malibirno. Mabasa ko ka bersikulo ha. Mabasa ko ka bersikulo. Nga gusto ko sa Ginoo nga tanan gyud maluwas. O sa unang bersikulo. Unang Timoteo 2:3-4. Maayo kini o makapahimuot sa Dios nga atong manuluwas. Buok sa Dios, ang Dios ang magbuot, gusto niya nga ang tanan maluwas o mahibalo sa kamaturan. Dayon sa pag-iinon ni San Pedro sa 2 Pedro 3:10. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang isaat sumala sa Ginoo sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kung dili gusto niya nga ang tanan makapot sa pagkinonsol. Kung Diyos may pabuton, why may pirno? Pero galing ang tao, gihakagan ba niya free will? Magbuot pero hindi ko gusto maluwas. Gusto mahubato ng perno. Hindi magapukso sa Ginoo. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Hindi pa naman sa Ginoo, pero gusto niya din lumaluwas kita. Mungkin na yan gusto. Hindi mo ka gusto mo ng perno. Gusto mo mahimo sa Ginoo. Hindi din magka-persaw, hindi man ang Ginoo diktador. No, na. Nga, Panginoon ni Cardinal ka, huwag magdito magandang kita kayo maluwas. Kaya na may gawas sa atong panon na maluwas. Pero i-qualify na kinsa na sila. Outside in the Catholic Church,
there is no salvation. Kinsa man na sila. Ang tubag mo, ang unang-una, kanang Katoliko nga migawas. So na may tawag nila, unang Juan 2:18-19, makaaway na sila ni Kristo. Namiya sila. Diwa na sila sulod, na sila outside na sila. So mo na number 1 nga outside in the Catholic Church, there is no salvation. Katong Katoliko nga nang gawas. Ikaduha, katong tuwa sa gawas, na wala mahibalo sa kamatuoran. Magawas sila. So, sakto ang giingon sa kanila. Dili, tamo yung kita rin magawas. Magawas gyapon sila. Pero na qualification na